parang ahas to eh. Ngayon, freeze mo ngayon, bukas ililipat-lipat lang nila. Yun ang problema natin ngayon. They can make any e-wallet anytime, any second. So they can transfer money at a given, ganun kabilis. Pa-freeze natin ngayon, mamaya wala na yung pera. Dire-diretso, yun ang nagiging problema natin. Habang tumatagal yung humahaba yung paper trail natin, virtual trail. Dalawang junket operator ang natukoy ng Philippine National Police na dinaanan ng ibinayad na ransom money ng pamilya Ke, kaugnay sa pagkakakidnap sa negosyanteng si Anson Ke noong March 29. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, mula sa pamilya Ke, idiniposito ito sa dalawang account saka ikinalat sa 10 pang iba't ibang account number gamit ang e-wallet bago ipinasok sa crypto wallet. Sa naturang mga account, ilan dito ang natukoy na ng Anti-Cybercrime Group kung saan 2 ang naisabina na at isa ang naipa-freeze na sa ibang bansa na nagkakahalaga ng $79,800. Locally, sa virtual asset service provider, meron po tayong 2 company na napadala. Hindi na po namin i-mention yung pangalan. Pero nakapag-provide na rin po sila ng details for the KYC or the Know Your Customer information na ibigay na rin po sa amin. At doon po sa labas ng bansa ay nakapagpadala na rin po tayo ng isang preservation order. At yung isa po ay nakapag-reply na sa atin. Merong certain amount that was already frozen by that company. Ang Anti-Money Laundering Council, sinabing isa din sa nakitang pinagtaguan ng pera ay ang account ng isang Chinese national na nahuli ng National Bureau of Investigation noong Pebrero dahil sa espionage. Kaya ho namin nahagip itong report na to, confidential report, is because yung e-wallet po niya was also used doon po sa KFR po. Kasama siya doon, kaya nung binacktrack po natin, nakita po natin na may report na rin po pala earlier na may transaction siya kay Nin Kinhi. Kasi ito pong e-wallet po na ito ng player po in the junket, ang primary purpose po niyan is only for gaming po dapat. Okay. Pero yung nakita po natin dito, nagkaroon po ng exchanges between e-wallets. And that is po what we want to our regulators to check. Gayunman, sinabi ni Chief PNP na wala pa naman silang nakikitang ugnayan sa espionage at kidnapping for ransom. Ang sinasabi lang natin, nagagamit lang itong mga junket for money laundering, illegal activities. Ito lang po yung sinapol natin na ito po yung nangyari during the time na pwede ka magpasok ng pera sa atin using the junket. But as of now, there's no correlation between the kidnapping and the espionage. Aminado din ng AMLAC na isang challenge ang pagtukoy sa mga perang nasa crypto wallet. Subalit kinumpirma ng mga ito na nananatiling naka-float sa blockchain ang naturang mga pera. Hindi naman po siya untraceable. We can trace that, especially using po yung tools ni PNP po, ACG. Meron po silang na-identify na 2 exchanges na registered dito, which would allow us to be able to see the KYC po ng mga account holders. Pero yung ginamit po nila na other exchanges na unregistered po sa Pilipinas, that is the challenge po. Samantala, kinumpirma din ng PNP na itinaas na sa 10 milyong piso ang reward money sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Wen Ligong alias Kelly. Si alias Kelly ang ginamit na pain ng mga suspect para kidnapin si Ke. Ang babae din nila ang siyang nasa likod ng paglilipat-lipat ng ransom money mula e-wallet hanggang crypto wallet. Meron na tayong red notice against these people para ma-alert lahat ng bansa na huwag silang tanggapin o pagtanggap sa kanila, i-free sila at pabalikin dito sa Pilipinas. But as of now, yung si Gong Wenli nandito pa. Si Ke ay dinukot noong March 29. Sa kabila ng pagbabayad ng 200 milyong pisong ransom money ng pamilya nito, ay pinaslang pa rin ng mga suspect ang negosyante, pati ang driver nito. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.